Mapayapa sa pangkalahatan ang unang araw ng rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo. Ito ay ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Ito naman ang naging mapayapa dahil napaghandaan ng gobyerno, lalo na ang banta mula sa mga destabilizer. Si Remulla kasama si PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at National Capital Region Police Office o NCRPO Director Major General Anthony Aberin ay nag-ikot sa mga rally sites. Sumunod daw ang INC sa pangakong magkakaroon ng mapayapang protesta. Inihayag ng Iglesia ni Cristo na halos 650,000 ang mga miyembro ng kanilang grupo ang nakiisa sa unang araw ng Transparency for a Better Democracy Rally sa Quirino Grandstand nitong gabi ng Linggo, November 16, 2025. Ayon dito sa report ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagsimula ang kilos protesta nitong Linggo at nakatakdang magpatuloy hanggang Miyerkules, November 19. Suot ng mga kalahok ang puting damit na may nakasulat na Transparency for Better Democracy. May grupo na sumabay naman at sumisigaw ng Marcos Resign. Napag-alaman din na hindi lamang INC ang nagsagawa ng peace rally, kundi pati na rin ang Jesus is Lord o GIL at Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Tulad ng inaasahan, isinisi ng tagapagsalita ng Malacanang ang problema sa bansa kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Yusek Claire Castro, patuloy ang pagsisikap ni Marcos na ayusin at linisin ang mga problemang iniwanan ng nakaraang administrasyon. Giit niya na huwag daw kalimutan na si Pangulong Marcos ang nagbunyag ng anomalya sa flood control projects para ipakita sa taong bayan na kaisa siya laban sa korupsyon. Idinagdag ni Castro na ang mga nanawagan ng pagbibitiw ni Pangulong Marcos ay ang mga sangkot sa anomalya. Unang dinamay ni Bicol Representative Zaldi Co, si Pangulong Marcos at Speaker Martin Romualdez na nag-utos sa kanya para magkupit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Una rito, sinabi naman ni Congressman Co na sinabihan siya ni dating Speaker Martin Romualdez na babarilin at papatayin siya kapag nagsalita hinggil sa insertion sa budget. Sa kanyang Part 2 video, sinabi ni Co na inutusan siya ni Romualdez na lumabas ng bansa at manahimik. Pag nagsalita, papatayin siya, kaya't palaging bungad niya sa kanyang mga video na sana maisiwalat niya ang katotohanan bago siya mapatay. Pinabulaanan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang lumalabas na balita na ito'y nagbitiw na sa pwesto. Kumalat kasi kahapon ang nasabing usapin na bukod sa kanya ay papalitan din si Finance Secretary Ralph Recto at balak naman ni Pangulong Marcos na italaga si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Sa pagdinig ng Kongreso noong Setyembre, nadamay ang pangalan ni Bersamin na tumanggap ng 15% mula sa 2.8 billion pesos na halaga ng proyekto. Siyempre, pinabulaanan ito ni Bersamin.